pesos para kay Cheese Escudero? Isang kontratista mismo ang umamin sa Kongreso. At hindi basta kontratista, kundi isa sa pinakamalaking nakakuha ng flood control projects ng gobyerno. Pero ang tanong, personal donation lang ba ito o may mas malalim pang ugnayan? Habang mainit ang investigasyon ng Kamara kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways, lumutang muli ang pangalan ng Centerways Construction and Development Incorporation. Kilala ang Centerways bilang isa sa mga kumpanyang paulit-ulit na nananalo sa malalaking proyekto ng gobyerno at sa nakalipas na 3 taon, bilyon-bilyong piso na ang halaga ng kanilang nakuhang kontrata. Pero hindi lang laki ng kontrata ang issue rito. Mas nakakagulat ang koneksyon ng kumpanya sa mismong lalawigan ni Cheese Escudero at sa kanya mismo. Batay sa opisyal na tala ng gobyerno, mahigit 80 proyekto ang nakuha ng Centerways mula sa 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halaga na tinatayang 5.4 billion. Higit kalahati sa mga ito nakapokus sa Sorsogon, ang baluarte ni Escudero. Sa unang pagdinig ng Tri-Committee noong September 3, 2025, inilabas ng mga kongresista ang listahan ng mga kumpanyang umano'y paulit-ulit na nakikinabang sa flood control funds. Sa listahang ito, pasok ang Centerways sa top 15 contractors na mismong binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa dito, napansin ng mga mambabatas na may kamag-anak ang may-ari ng kumpanya na nanungkulan bilang alkalde at konsehal sa Sorsogon, isang bagay na nagpalakas pa sa hinalang may conflict of interest. Ngunit ang tunay na pagkagulat ay ng mismong presidente ng Centerways ang nagsalita at inamin ang isang bagay na hindi inaasahan ng marami. Sa pagtatanong ni Representative Chel Diokno, inamin ni Lawrence Lubiano, presidente ng Centerways, na noong eleksyon 2022, nagbigay siya ng 30 million na donasyon kay Cheese Escudero. Ayon kay Lubiano, ito raw ay isang personal donation at hindi galing sa pondo ng kanilang kumpanya. Pero mabilis na itinuro ng mga kongresista na malinaw ang nakasaad sa Omnibus Election Code. Ipinagbabawal ang sinumang may kontrata sa gobyerno na magbigay ng kontribusyon, direkta man o hindi, sa isang kandidato. Kung kayo ang tatanungin, maniniwala ba kayo na personal lang ang donasyong ito o malinaw na may koneksyon ito sa negosyo ng kumpanya? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba. Mas lalo pang lumalim ang issue nang lumabas na ang Centerways ay may paid up capital na 45 million lamang. Ngunit nakakakuha ng kontratang aabot sa bilyon-bilyon. Para sa ilan, ito ay malinaw na larawan ng kung paano nagtatagpo ang politika at negosyo at kung paano apektado ang publiko, lalo na ang mga Pilipinong patuloy na binabaha. Kaya ngayon, ang tanong, dapat bang palawakin pa ang investigasyon o isa na namang iskandalo ito na mabilis na malilimutan? Kung gusto nyo pang mas marami ang makaalam ng ganitong issue, like nyo ang video, mag-iwan ng komento at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pang expose.